goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maaari ninyong e-search sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven. Ngayong araw na ito, ating pag-uusapan ang Diyos ng kapayapaan. Isa sa mga katanungan na ating pag-uusapan ay ang sinasabi nilang contradiction, kung ang isang mabuting Diyos ay tinawag na God of Peace sa Hebrews, at sa ibang aklat naman ay God of War, ang Diyos na nagsasagawa ng pakikipagdigma. Habang binabasa natin ang Biblia, maraming mga katanungan ang namumuo sa ating isipan, lalo na sa mga nagdududa, at mga bagong mambabasa ng Biblia, at isa na nga rito ang katanungan, na maaari ba na ang mabuting Diyos, at Diyos ng kapayapaan ay Diyos din na nagsasagawa ng pakikipagdigma? Maaaring sa atin ito ay isang contradiction, na ang Diyos ng kapayapaan ay Diyos na nakikipagdigmaan. Maraming gustong maunawaan kung papaano ang mabuting Diyos ng Biblia, ang Diyos ng kapayapaan, ay maaring pahintulutan ng pakikipagdigma, at nagbigay pa ng instructions kung paano dapat makipaglaban sa isang gyera. Deuteronomy 20 verse 1-4, kapag ikaw ay hahayo upang makidigma laban sa iyong mga kaaway at makakita ka ng mga kabayo, mga karwahe, at ng isang hukbong mas malaki kaysa iyo, huwag kang matatakot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo na siyang naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Paglapit ninyo sa labanan, ang pari ay lalapit at magsasalita sa mga kawal, at sasabihin sa kanila, pakinggan mo, O Israel, kayo'y lumapit sa araw na ito sa pakikidigma sa inyong mga kaaway, huwag man lupaypay ang inyong puso, huwag kayong matakot, ni manginig, ni maduwag dahil sa kanila, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang humahayong kasama ninyo upang ipakipaglaban kayo sa inyong mga kaaway, upang kayo'y pagtagumpayin. Deuteronomy 20 verse 10-18, kapag ikaw ay lalapit sa isang bayan upang makipaglaban ay iyong ang ihahayag ang kapayapaan doon. Kung sagutin ka ng kapayapaan at pagbuksan ka, ang buong bayang matatagpuan sa loob ay gagawa ng sapilitang paglilingkod at maglilingkod sa iyo. Ngunit kung ayaw nitong sumuko ng mapayapa sa iyo kundi makikipaglaban sa iyo, kukubkuban mo nga ito, at kapag ibinigay ng Panginoon mong Diyos sa iyong kamay, papatayin mo ang bawat lalaki niyo ng talim ng tabak. Ngunit ang mga babae, mga bata, mga hayop, ang lahat na nasa mga kawal, ang lahat ng nasamsam doon ay kukunin mo bilang samsam, at kakainin mo ang nasamsam mula sa iyong mga kaaway na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Gayon ang iyong gagawin sa lahat ng bayang napakalayo sa iyo, na hindi sa mga lunsod ng mga bansang naririto. Ngunit sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos bilang pamana ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. Kundi iyong lilipulin sila, ang Heteo, Amoaryo, Kananeo, Perezeo, Hevo, at ang Jebuso, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos, upang huwag nila kayong turuang gumawa ng ayon sa lahat nilang karumal-dumal na mga gawa na kanilang ginawa sa kanilang mga Diyos upang kayo'y magkasala laban sa Panginoon ninyong Diyos. Ayon sa isang scholar ng Old Testament na si Gleason Archer, gamit ang Socratic method, ang method na ito ay ang pakikipagdialogo sa mga individual sa pamamagitan ng pagtatanong, at pagsagot sa mga katanungan upang bumuo, o maglabas ng mga ideya sa isang topic. Narito ang ilan sa mga katanungan, ang hindi ba pagtutol sa kasamaan, ay tunay bang pagpapakita ng kabutihan? Maaari ba nating sabihin na ang isang mabuting surgeon, ay hindi dapat gumawa ng anuman, upang maalis ang isang cancerous tissue mula sa kanyang pasyente, at payagan na lamang itong mamatay? Maaari ba nating sabihin, na mabuti ang isang puwersa ng kapulisan na nakatayo ng maayos, ngunit hindi nilalabanan ang mga armadong magnanakaw, panggagahasa, o anumang klase ng krimen sa lipunan? Paano natin masasabi na mabuti ang Diyos, kung ipinagbawal niya ang kanyang bayan, na protektahan ang kanilang mga asawa, mula sa pang-aasar, at pagsekal ng mga lasing na tao, o kaya naman ay bawal ang labanan ang mga mananakop na dumating, upang kunin ang kanilang mga anak, at gawan ito ng masama at patayin? Mahirap isipin na ang isang mabuting Diyos, ay mag-ordain ng ganoong patakaran na sumuko na lamang nagawa ng masama ang kanilang sarili. Marahil bahagya, o marami ang hindi nakakaalam ng totoong natura, o personalidad ng Diyos. Ang nasabing mga makataong protesta laban sa ating tagalikha, ay naglalarawan din ng nakalulungkot na katotohanan, na maraming mga tao, kabilang ang kahit ilang mga believers, ay hindi talaga alam kung sino ang Diyos, dahil hindi nila alam ang kanyang salita. Bilang isang resulta, ay lumikha sila ng partially or totally false image of God.
At nilikha nga nila ang Diyos sa kanilang sariling image, at sa paggawa nito, ay talagang sinira nila ang unang 2 sa 10 utos. Exodus 20 verse 3-6, huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, o paglikuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibuguin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa 3 at 4 na salinlahi ng mga napupuot sa akin, ngunit pinagpapakitaan ko ng wagas na pag-ibig ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Upang matiyak na siya ay Diyos ng kapayapaan, ito ay pinatunayan sa New Testament sa Hebrews. Hebrews 13 verse 20-21, ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumuhay mula sa mga patay sa ating Panginoon, ang Mesaya, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban, at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya, sa pamamagitan ng Mesaya, na sa kanya ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sa ibang talata naman tinawag naman ang Diyos na pinakamatuwid at banal, at dahil dito, hindi niya matitiis ang kasalanan. Isaiah 26 verse 7, ang daan ng matuwid ay matuwid, ikaw, na pinakamatuwid, ay iyong tinitimbang ang landas ng matuwid. Tinawag din siyang hukom ng buong mundo. Genesis 18 verse 25, malayong gagawa ka ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama, anupat ang banal ay makatulad sa masama. Malayong mangyari yan. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong mundo? Psalms 75 verse 7, kundi ang Diyos ang hukom, ang isa'y ibinababa at ang iba'y itinataas naman. Siya rin ay tinawag na lawgiver sa Isaiah. Isaiah 33 verse 22, sapagkat ang Panginoon ang ating hukom, ang Panginoon ang ating tagapagbigay ng kautusan, ang Panginoon ay ating hari, tayo'y kanyang ililigtas. Sa katunayan, tinawag rin ang Diyos na mandirigma sa Exodus. Exodus 15 verse 3, ang Panginoon ay isang mandirigma. Yahuwah ang pangalan niya. Ito ang kanyang katauhan, kanyang hinahatulan at nilulupig ang kasamaan, dahil walang tunay na kapayapaan sa gitna ng kasamaan at pagdurusa. Ang Diyos ay hindi ang dahilan, o ang responsable sa lahat ng nangyayaring kasamaan at pagdurusa. Ang mga hindi nakakakilala sa ating Panginoon, ay nagbibigay na maraming pagbabaluktot sa kanyang salita at pagkatao. Kanilang sinasabi, na ang Diyos ang dapat panagutin sa lahat ng nangyayaring kasamaan at pagdurusa sa mundong ito. Ito ang likas na konklusyon na dumadaloy mula sa popular na paniniwala, na ang creation ay nagmula sa pamamagitan ng proseso ng ebolusyon, na kung saan, ang buhay raw ay umusbong sa pamamagitan ng kamatayan. Ayon sa ebolusyon, ang kamatayan, pagdurusa, at kasamaan ay naroon na sa simula pa lang, subalit, taliwas ito sa sinasabi ng Biblia. Itinuturo ng Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat na perpekto, ngunit ang tao ay naghimagsik laban sa Diyos, at ang kasalanan ay pumasok sa mundo. Kaya ang Diyos ay walang pananagutan sa lahat ng kasamaan at pagdurusa na nangyayari sa mundong ito. Walang ibang dapat sisihin at dapat panagutin kundi tayong mga tao. Bilang karagdagan, pinahihintulutan ng Diyos ang kasamaan sa kanyang nilikha na kanyang binigyan ng malayang pagpili, upang hindi nila masabi, na sa kanya nagmula ang kasamaan. Psalms 5 verse 4, sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan, ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Kahit pasabihin, na pinili niya ang masamang free will na ginamit ng iba para lang maisakatuparan niya ang kanyang mabuti at perpektong mga layunin para sa mga nagmamahal sa kanya, ay hindi natin pwedeng sabihin na siya ang may author ng kasamaan. Unang-una, hindi siya ang pinagmula ng kasamaan. Romans 8 verse 28, at nalalaman natin na sa lahat ng mga bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, sa kanila na mga tinawag alinsunod sa Kanyang layunin. Sa katunayan, ang Diyos, sa Kanyang biyaya, ay nagtatrabaho, upang ibalik ang lahat na nilikha sa perpektong estado nito, at iyon ang dahilan kung bakit ang Diyos ng kapayapaan ay nakikipaglaban sa lahat ng kasamaan. Pansinin natin, na mayroong 3 puntos ang isinaalang-alang natin dito. Ang una, maaari bang payagan ng isang mabuting Diyos na hayaan na lang ang kasamaan? Ang sagot ay maliwanag na hindi. Pangalawa,
Maraming tao ang hindi kilala, o alam ang katauhan, o ugali ng totoong Diyos, sapagkat hindi nila alam ang kanyang salita, ang Biblia. Hinulma nila ang Diyos sa kanilang sariling pag-iisip at gawa. Kailangan nating malaman ang totoong Diyos ng Biblia. Yan ang dahilan kung bakit kailangan nating pag-aralan ng mabuti ang Biblia. Panghuling puntos ay dahil nabubuhay tayo sa makasalanan, at sinumpang mundo na ito, at dahil doon, lilipulin ng Diyos ang lahat ng masama at kasamaan sa mundong ito. Siya ay nakikipagdigma sa kasamaan, siya ay nagtatrabaho upang mapanumbalik ang lahat niyang nilikha sa perpektong estado nito. Kailangang maunawaan natin, na ang Diyos ay hindi ang author ng kasamaan. Iyon ay maling ideya na nagmula sa isang hindi wastong pananaw sa mundo na tinatawag nating evolution. Ang Biblia ay nagtuturo na ang kasamaan ay pumasok resulta ng ating pagsuway sa Diyos. Gayunpaman, ang Diyos sa kanyang kamangha-mangha, at hindi mapantayan na biyaya, ay ibinigay niya ang kanyang sarili sa katauhan ng Mesaya, at iniaalok sa iyo ang buhay na walang hanggan sa bagong langit at bagong mundo, katulad ng sa pasimula. Ang malaking tanong dito, ay tatanggapin mo ba ang kanyang inaalok na buhay na walang hanggan, ang kaligtasan ng iyong kaluluwa? Sabi ng Romans 10 verse 9, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamamagitan ng iyong bibig ang Mesaya, ang Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Hindi ito nagkataon na napanood mo ito ngayon. Hinayaan ng Diyos na malaman mo ang simpleng paraan ng kaligtasan. Ipahayag mo na ngayon ang iyong bibig, at tanggapin mo na siya ngayon, bilang iyong Diyos at tagapagligtas, bago pa dumating ang pagbuhos ng Diyos ng kanyang galit sa mundong ito, at hindi ka maging kabahagi sa tatanggap ng galit na iyon. Sa oras na tanggapin mo ang tagapagligtas bilang iyong Diyos at tagapagligtas, ikaw ay magiging kabahagi ng maluwalhating kinabukasan, ang panibagong langit at mundo. Kaya't huwag mo nang sayangin ang pagkakataon na ito. Nalaman mo na ang paraan upang maligtas at mapunta sa langit kasama niya, gawin mo na siyang Panginoon ng buhay mo ngayon. Humingi ka ng tawad sa iyong mga kasalanan, at isuko mo ang iyong buhay at kaluluwa at manampalataya ka sa Kanya, sa nag-iisang tagapagligtas, ang Mesaya, at sabihin mo patawad sa aking mga kasalanan, ikaw na aking Panginoon at tagapagligtas, ay pinapapasok ko na sa aking puso, mula ngayon ikaw na ang manguna sa aking buhay. Para sa mas malinaw na paliwanag sa paraan ng kaligtasan, panoorin niyo po ang video sa aking channel ang title, The Only Way to Go to Heaven, or search niyo sa aking playlist ang title, Ang Paraan para Makapunta ng Langit. Or click niyo lang po ang link sa baba. Maraming salamat sa inyong lahat. Ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa.